Sang last Sunday, nagtuon kita bahin sa kay Kristo Isus, no? Siya gintawag sang pulong sang Dios nga according sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, for unto us a son is given. Sa aton ginhatag ang isa ka bata, kag sa aton ang isa ka bata nga lalaki, ah ginhatag siya, no? Ti ini nagahambal kay Kristo Jesus nga aton Ginoo nga ginkuan siya, no? Gin prophesy siya, gintagna siya nga mataho para sa aton ang isa ka bata, kag ginhatag siya man para sa aton. Now, ang aton diri nga dugang nga pagtuon bahin sa kay Kristo Jesus, kadamo sinisang makita naton nga mga katingalahan nga mga pagtulunan bahin sa kay Kristo Jesus. Now magatuon kita diri bahin sa iyang dugang pagpahayag diri sa pulong sang Dios. Good morning, Toto and Ma'am Rose. Ang sang nagsiling kita sang last Sunday nga si Lord Jesus Christ, He is God and He is a man. Duwa ang iyang nature nga ginadla according sa ginahambal sang pulong sang Dios. Si Jesus Christ gintawag siya sang Bible nga the Son of Man, gintawag man siya nga the Son of God. Nagambal sang iyang duwa ang iyang nature. He is fully God and He is fully man. 100% God. Why sang pangduwa-duwa? Fully bugos nga Dios kag bugos man nga tao. Duwa ang nature niya. Gintawag ini siyang sa isa ka combination nga word nga theanthropic person. Masaling nga theanthropic, duwa ang combination niya. Thea o kung theo means God, o anthropos, man, no? So ging combine, theo kag man is theanthropic person. Okay? Kagintawag man ini siya nga ang fully God and fully man, hypostatic union. Hypostatic union, but silingon combination sang divine kag human nature. Divine and human natures in a single person of Christ. Ara sa kay Kristo Jesus. Divine and human natures. Okay? Kung ang Biblia, magtuon kita diri, doon nagka-confuse ikaw. Si Kristo Jesus, kaysa nagambal siya sa iyang humanity, kung sa nagambal man siya sa iyang deity, no? Kaya mura nga hindi ka man mabaso lang iban nga ang ilang pagkilala kay Kristo Jesus is only human, tao lang, no? Kay tituod man, amo mara ang ginmanan, gin-describe kang Bible nga si Jesus Christ is a man. Pero sa isa ka bahin, ginambal man kang Bible nga He is also God. Hindi ta siya direkta nga mabatian sa iya nga ginhambal, sa iya ginababa, nga ginaklaim niya nga God siya. Pero may mga tao nga nagpamatuod nga siya, Diyos siya. Okay? Tidiri, number 1 diri makita naton is siling naton sang nagligad in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama katag sa John 1:1. Sa ginsuguran amo ang pulong, capital W, nagambal kang person. Hindi na siya word nga small letter W nga nagambal kang idea o concept. Capital W, Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is the Lord Jesus Christ. Sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Kag ina nga word nga sadto pod sa Dios nga Dios man nangin po unod siya. Nagpakatao siya, nagambal kang incarnation. Natawo siya. Okay? Ti kadamo sang mga bersikulo nga nagapamatuod sina isang incarnation ni Lord Jesus Christ. Now kadto abi kita sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16 nga nagasiling, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Si Lord Jesus Christ ina. Why isang disagreement sila niya without this controversy. Sa tonpang, hindi taran pwede mabais, hindi taran pwede nga mag-disagree kita. Amurang sa lingon sang controversy. Without controversy, great is the mystery of godliness. Ano ina? God was manifest in the flesh. Ang Diyos nagpahayag sa unod sa persona ni Kristo Jesus. Okay? Kag ano pag idra ang ginhambal sa dugang dira sa my First John 5:20. 1 John 5:20. Sabi, 1 John 5:20. May mga tao gid nga hindi magpati nga aton Ginoo Dios siya. Siling sang 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Tira, masanag, mathag, kaginambal sang Bible. Good morning, Bell. Ma'am Teresa. This is the true God and eternal life, the Lord Jesus Christ. Okay? Tidri, no? Word became flesh, emptied himself, took form of man. Nagsuklob siya sa dagway sang tao. Philippians chapter 2 verse 6 and 8. Tukin ang mga verses ang ginsambit naton. And the word made flesh. Now, God manifest in the flesh. 1 John 5:20, this is the true God and eternal life. Kadto abi kita sa Philippians chapter 2 verse 6. Nagambal ini sang kinosis o kon self-emptying sang aton Ginoo nga siya bi Dios pero nagsuklob siya sa isa ka dagway sang tao. Nagapayag sang iyang self-emptying kay ngaman kay may mission siya mo. Ang dagway sang iyang pagkatao amo na siya ang kuan sa cross, no? I-crucify sa cross agod nga ang iyang blood amo ang makawash ang aton nga mga sins, mga sala. Okay? Hindi mo kita nga ang Dios may dugo. Okay? Tanawon ta karon sa Acts. Now kadto kita na sa Philippians chapter 2 verse 6, who being in form of God thought it not robbery to be equal with God. May purma siya sa pagka-Diyos, may dagway sa pagka-Diyos, pero wala niya ini ginahuna-una, thought it not robbery. Why niya ginano ni? Why siya nag-take advantage? Why siya ginakuha ang mga posisyon nga mangin equal siya with God? Kay tinagambal gani kang iyang humanity. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. May form of God siya, pero he became a man, God manifest in the flesh. Kag according sa sunang verse, took upon him the form of a servant
and was made in likeness of men, in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So nagambal kang iyang akuan, self-emptying, took form of man. And then, ang fullness of deity dwells bodily. Ang pagkabugos ng pagka-Diyos nagpuyo sa lawas pagi sa persona sa atong Ginoo. Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9. Colossians 2:9. Nagasiling dira, for in him, si Kristo, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang bugos nga pagka-Diyos ara sa kay Kristo Jesus. And then, ang glory sang Diyos naga-radiance yan, no? Naga-radiance, naga-iwag. Radiance of God's glory pagi sa atong Ginoo. Hebrews chapter 1 verse 3. Good morning, buka. And Hebrews chapter 1 verse 3, kadto nato na be. Hebrews 1:3. Hebrews 1:3. Kadasid sang oras, Hebrews 1:3. Nagasilindra, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Okay, so ang iyang brightness of his glory, nagaiwag ang iyang ang himaya sa Diyos pagi sa iya. And also, God revealed in flesh. Kamo to sila naton kay na in 1 Timothy chapter 3 verse 16, ng Diyos nagpahayag sa unod through the person of our Lord Jesus Christ. So ini nga mga passage nini nagapakita ini sa eternal divinity ni Lord Jesus Christ. John 8:58. Amra gani nga bisan ang mga Hudiyo sa nga time hindi nila maintindihan ang aton Ginoo. Paano ka nga nanginuna ka pa kay Abraham nga amon amay. Now in John 8:58, John 8:58, siling ni Jesus dira, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Why pa si Abraham, amo na ako. Hindi maakig sina ang mga Hudiyo. Kanong pag, no? Hindi nila naintindihan. Kita yatin na kaintindi kita nga aton Ginoo is, He is God. Okay, ang tao man lang ang nagaka-confuse mo, no? Confusion. Kamo to ang 1 Timothy 3:16 nga without controversy, great is the mystery of godliness. Now, si Lord Jesus Christ is also a unique Son of God, whose perfect life, substitutionary death on the cross. Namo si Lord Jesus Christ, hindi siya magpakatao. Wala sang substitutionary death. Siya ang talos sa aton dito sa cross. Okay? Ang pansin ang tawag sini sa Old Testament, atonement for sin. Sa Old Testament, ang temporary, balang nga gina-practice nila ang animal blood, no? Nga nagaihaw sila sang sapat, ang animal blood, ginadala na dito sa templo kon sa tabernacle, daloon sang high priest dito, kag i-sprinkle ra dito sa altar, sa mercy seat. Nga ang dugo sang sapat, temporarily naga-cover siya para sa sala sang tao. Okay? Sa mata sang Dios makubiran sang dugo sang sapat ang sala sang isa ka tawo. Kay naga-shadowing ina, no? Ang tanang nga gina-practice sa Old Testament, shadow of things to come.
shadow rasan dati ang reality amo si Kristo Jesus. Gina-practice nila, pero ang ira nga gina-practice nila naga-picture ina sa kay Kristo Jesus sa krus ang Kalbaryo. Amo ang perfect sacrifice. Hindi na pag-imuon ang practice nila sa Old Testament nga naga-offer sila sang animal blood. Isa aton nga nagtuo kay Kristo Jesus, why tara gina-practice just like ang mga Hudiyo subong gina-practice gyapon nila kay kung nakilala nila ang ginimo ni Kristo Jesus nga ginbato nila nga Misaya nila to, ang ginadsang sa cross. So why nila naintindihan? Kamo na substitutionary death on the cross. Atonement for sin in the Old Testament para sa aton is redemption. Okay, redemption ina. In Romans 3:24, Romans 3:24. Siling sa Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. The redemption ina. Okay, para sa aton. Kag ginsambit din ni Apostle Paul in Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians 1:7. Ephesians chapter 1 verse 7. Kasigan ko para nga kuha natin ini nga mga verses. 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ara ang word nga redemption, through His blood. In Colossians chapter 1 verse 14. Colossians 1:14. Nagasiling dira. Colossians 1:14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Pareho ang mensahe, no? Sa dugo ni Kristo Jesus. Kadto kita sa ginhambal mismo ni Kristo Jesus in Matthew 26 verse 28. 26 verse 28. Ano ang claim ni Jesus Christ diri? 26:28. For this is my blood of the New Testament, bagong katipan, which is shed for many for the remissions of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. Kaya ang vine man pa mo, nagasimbolo kaya nga blood, vine, ubas, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Okay, tinagapakita lang dira kang blood. Amurang natumbad na to dira, blood ni Lord Jesus Christ dito sa cross of Calvary nga naghatag sang redemption para sa aton. Okay? So, ang sunod diri is ang iyang resurrection. Sa tapos ka namatay siya, ginlubong, ang resurrection ni Lord Jesus Christ nagdala sang salvation. Okay? Salvation, reconciling humanity to God through faith in Him alone as Lord and Savior. Ang pagkabanhaw raman tanan ni Kristo Jesus nagadala sang siyempre, death, burial, and resurrection, kumplito siya. Hindi man pwede nga namatay lang siya, ginlubong, di dapat gid nga mabanhaw siya, no? Mapumatudaan nga nabanhaw siya. Ang ining pagkabanhaw ni Kristo Jesus, di siyempre, nagadala para sa aton sang victory, no? Victory siya para sa aton over death and fear. In 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15 verse 53. 1 Corinthians 15 verse 53 and 58, basahan ko sa madasig. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Ang kamatayon ginahalunhon sang pagdaog. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pasalamat kita sa Dios
kay naghatag siya sa aton sang kadalagaan pagi sa aton Ginoong Kristo. Nga ano si Kristo Jesus nabanhaw. Amo ra diyan ang context, ang mensahe sang sina nga chapter, no? Pagkabanhaw rang ginatubon niya dira. So therefore kay nabanhaw siya, naghatag sa victory sa aton. Okay? Just like na nabanhaw siya, kita mabanhaw man later on. Okay? Di mo dyan, no? Victory over death and fear ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kag hindi lang na ang kadalagan, naghatag man siya sa aton sang offer sa aton nga forgiveness of sins naton, new life and eternal hope. Amura ang ginadulong sang iyang pagkabanhaw in Romans chapter 4 verse 25. Romans 4:25. Supported ini ka mga verses diri ang ato nga ginahambal. In Romans 4:25, Romans 4:25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Pero nabanhaw siya liwat para sa aton nga justification. Okay? Kag in Romans chapter 6 verse 4, Romans 6:4, sa piyak lang. Through verse 11. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, nagambal niya pagkabanhaw, by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Subong nga si Kristo Jesus, ginlubong, kag nabanhaw siya, ang simbolo kang baptism sang tubig, giblang baptism kung mag-baptism gidman kita gina immersion drag lang tubig nagalapaw sa lawas ang tao nagdatumoy kagid kay ti nagasimbol kang death mo dason ginpatakas ikaw nagbangon ka nagasimbolo kang resurrection. So ang ginatumod dira ni Apostle Paul baptism ra diyan ra na. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Okay, good morning, man. Ang ano ni, ang pagkabanhaw, tinagbangon siya. Tigambal sa new life, bago nga kabuhi. Amo man ra nga sa tiyon nga nagtuo kita kay Kristo Jesus bilang atong Ginoo kag manluwas. Why ti tao nga patanatan nga sugo nagpamilit nga i-baptism ikaw ra timo ang naga-decide kay ikaw ba nagtuo sa Ginoo nga way mo ron ginaduwa-duwahan ang imo nga ang pagtuo mo kay Kristo Jesus kundi nga masunod ikaw pagi sa water baptism hindi ko nga himuon ka nga nga manginisa ikaw ka isa sa simbahan no hindi kundi nga obedience mo ina. Ang baptism is a symbol of obedience. Nagtuman ikaw, nagsunod ikaw sa Ginoo nga way pangduwa-duwa. So therefore, ang baptism ini nagasimbol kang death and resurrection ni Lord Jesus Christ, nagambal sang bag-o nga kabuhi. Amo ra galing ang pagkabanon ni Kristo Jesus, nagatugro kanatan kang bag-o nga kabuhi. Tinguha kita, strive naton ang bag-o nga pagkabuhi. Ara sa verse 1, no? Gibasa nato kita sa verse 4, sa last phrase, even so we also should walk in the newness of life. Bag-o nga kabuhi. Okay? Kay ti may new life and eternal hope ang ginatugro, ginahatag ang iyang pagkabanhaw. Victory over death and fear. Okay? Kagano pagidiring nakita naton sa kay Kristo Jesus, gintawag siya nga Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, ang iyang kamatayon, and then nabanhaw siya, para nga ang tao, ma-reconcile ang tao to God, no? Reconciling humanity to God.
through faith in Him alone. Kaya mo na siya ang ultimate source kang truth na ginatudlo kang Biblia nga sa kay Kristo Jesus lang gid na siling sang Bible ang iyang kamatayon kag ang pagkabanhaw niya kay tinagambali na sang kaluwasan naton nga mo ang regalo nga kaluwasan tigin pahayag niya na sa tanan nga tawo para sa tanan nga tawo ilang ginhimo niya. Siling sang the book of Titus chapter 2 verse 11, Titus 2:11, kada sa isang aton oras, Titus 2:11. Okay. Nagasiling dira 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang bugay sang Dios nagadala sang kaluwasan kag nagapahayag ini sa tanan nga mga tawo. Para sa tanan nga tawo ang iyang ginhimo sa cross. Nataho, nagantos, namatay, ginlubong kag nabanhaw. Hindi lang nga taho siya. May purpose siya, may mission siya. Kag in 2 Peter 3:9, 2 Peter 3:9 nagasiling dira, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amo girang sa heart ng God. Gusto niya nga ang tanan, hindi malaglag, kundi makadangat ang tanan sang paginulsol, no, para sa kaluwasan. Okay? Kag dugang pa, amo to sila itong kinang reconciling the world, reconciling humanity to God in 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. Gina-support nato ini sang mga Bible verses diri para nga mapamatudan ang ato nga ginhambal pagi sa pulong sang Dios. Now verse 18, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. I-reconcile kita sa Diyos pagi kay Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Ang ministry sang pagpasag-uli sa Diyos. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto men, and hath recommitted unto us the word of reconciliation. Gin-reconcile niya kita, kagin-reconcile niya man ang world sa Diyos pagi sa kay Kristo Jesus ngayon. Okay? Siling sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kay siya lang gid man ang palagihan sa kaluwasan. In Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kay Lord Jesus Christ lang gid. Now, si Lord Jesus Christ ginsambit man diri nga the head of the church, ulo sang simbahan. Ini nga simbahan, hindi ni siya simbahan nga structure, building, wala hindi ra mo nga church ang ginatumod niya. Ang ginatumod ra nga church, ang body, ang lawas, ang mga tawo nga nagtuo sa iya. Amura ang church, the head of the church. Pareho sining aton nga lawas, may ulo, may lawas, no? Amo mara si Kristo Jesus amo ang head, ang lawas amo ang mga Christians. Okay? So, the head of the church. Ang church diri, nga ginambal kang Bible, ginatawag diri sa Greek called out people. Ecclesia. Amurang ecclesia, simbahan rata na. Church. Amurang may dyan kita sa Bible nga Ecclesiastes. Kaya butin nga na ecclesia, simbahan. So, church, called out people, ang butin sina. Or called out assembly. Ang mga Israelites nga nagwa diri sa Egypt, pagi kay Moses, nga padulong sa promised land, gintawag to sila nga church in the wilderness. In Acts chapter 7 verse 38, ano kanyo bala? Acts 7:38. Acts 7:38. Para ginsay-say diri ni I think si Stephen.
Ginsaysay ni Stephen ang istorya sang Israel. Halin to sa Egypt, di kay nasambit nga na dahil ang mga ang assembly, ang mga tao nga nagalin sa Egypt, gintawag to siya nga church ara sa verse 37, nagasiling dira ang 38. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me, him shall ye hear. Gambal ini kay Kristo Jesus. Ginambal ni Moses. This is he that was in the church in the wilderness. Amo to siya. Hindi ba ito ang that rock was Christ. Di ba lang ginambal sa 2 Corinthians to nga ang bato nga nagaupod sa mga katilingban sa mga Israelites ngalin sa Egypt, nagasunod ang bato, and that rock was Christ. Kaya mo man siya, no? Sa verse 38, this is he that was in the church in the wilderness. May word dira nga church. Ang church na gambal kang katilingban kang mga Israelites halin sa Egypt. Di kita, gintawag sila mo, halin sa Egypt, padulong sa promised land, kay gintawag sila sa Diyos, nga dira sila maistar sa promised land. Kita, gintawag man nga church, pulled out people man kita. Tinawag kita sang Diyos sa kaluwasan, kag din kita dalon sang God, sa gintawag na kita, heaven. Just like there is a ila, promised land. Ang promised land naga-symbol sang naga-picture o kung naga-symbol sang heaven man ra. Kita tanan literal gid nga heaven. Naging tawag kita sa inyo para dito. Namin Kaya mo nga tawag man kita nga church. Kagina nga church, composed ini sang Jewish people kag sang Gentile people. Namo magsil nga Jewish, Israel. Kag ang tanan nga pungsod nga outside Israel, mga Gentile nations ra ang tawag. Di kita nga mga nations, kung ano mga religion, Russian, Japanese, Taiwanese, Filipinos, sinapagid. Tanan nga mga pungsod, basta nagtuo kay Kristo Jesus, Gentile rasanda, kag ang mga tao nga mga Jewish nga nagtuo man kay Kristo Jesus, isa rin kita kalawas. One body rin kita. Tigid tawag ra kita nga church. Therefore, ginambal ni Apostol Paul nga wara rin ti Hintil, wara rin ti Hudiyo, kay kita tanan lawas ni Kristo, isa kita. In Galatians chapter, ano lang, 5 verse 13. Nabitaw natin, Galatians 5:13. Galatians chapter 5 verse 13. Nagasiling, sala. Dalang. Chapter 2 ra siguro, chapter 2. Pero gamitan naman radaan nga verse. In Galatians chapter Basta kan Galatians chapter 2, chapter 2. Neither So chapter 3 verse 26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Ang verse gambal dira. Ang Greek dira gambal kang Gentile mo. Jew, tiya mo rang Jewish, no? Jewish people. Gentile, Greek. Ti sila nga wara sang Hudiyo o kun Hintil o kun Grigo, way man sang gapos o kun hilway, way man sang lalaki o kun babayi, kay kamutanan isa kay Kristo Jesus. Ti body kita mo. Kamura lang ang combination kang body, mayara nga hands, mayara nga feet, mayara nga napagid. Tanan no? Ang members of the body. Okay? Function, no? Ang members kang body sa isa ka purpose. Kung ano ang sa operation, mag-function siya differently. Kung ano mara ginahimo, lain ang ginahimo kang kamot, lain man ang tiil, lain man ang kung ano dira, no? Pero isa lang ka purpose. Different operations for the same goal, the same desire.
Ang head is the Lord Jesus Christ. Okay? Do hindi ta niya malabot, kagay data na lang i-wrap up na lang naton ini. So si Lord Jesus Christ diri kaya mo diyang presentation kang Bible, si Lord Jesus Christ namatay sa cross of Calvary, kaya ang purpose niya nga unity, i-unite niya ang tanan na para sa iya. Mag-isa. Kag ang tanan may access sa Diyos. Okay? Christ's death is central, no? Nga ma-achieve ang unity among all people sa tanan nga tao. Kag naga-provide siya sang direct access to God. Amurang pangamuyo ta direkta sa Dios pwede ran. Na-remember ta sang namatay sa cross siya, na pagbugto kang ginawa niya, nagisi ang veil sa templo. Kay gusto niya nga ang holy place, kag ang holy of holies, isaran, wayron ti separation nga may kortina pa. Amura nagisi ra sa the book of Matthew chapter 26. Tabla, para makita magangaton mga viewer dira. Kung ano ang kahulugan nga ang nagisi dito ang veil nga to. Sa tiyon nga namatay ang atong Ginoo. Ano nga verse king? Buligi ako kay aton kanya. Kung ano lang naga-flash aton nga kwan diri. 26, 27. 27:51. Ano ang sambal dira? Ang veil nga nagisi 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And the earth did quake and the rocks rent. Hindi lang ang kortina nagisi, pati ang lupa nagisi. Kalinom. Tiya gambali na sang warranty separation. Ang meaning ang tao may access sa Diyos. Okay? Reconciling humanity to God and by breaking down the social and religious barriers nga naga-divide sa mga tao sa isa kag isa. Na-remember ta ang mga ang mga Pharisee kag mga Sadducees, no? Naga-divide sila. Sa time ni Lord Jesus Christ. Ti religious barriers ina. Ti gusto sang Dios nga hukson ra, no? Nga hindi ran magkaroon kang separation sa Dios. Ang access, no, the book of Romans chapter 5 verse 2. Romans 5:2. Idasigan ta to kada siga kanang. Romans 5:2. Ginsambit ra ang word nga access 5:2. Romans 5:2. By whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ang home nila si Lord Jesus Christ, by whom also we have access. In the book of Ephesians chapter 2 verse 18, Ephesians 2:18. Ephesians chapter 2 verse 18, nagasiling dira. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Access. In Ephesians chapter 3 verse 12, Ephesians 3:12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. So, mura, no? May access na kita sa Diyos. Now, therefore, ang conclusion naton diri, mga initial presentation naton ini, unique doctrines ang natudlo sang Bible concerning the Lord Jesus Christ. Na? So may ang unique nga teaching of the Bible about Christ diri ang ining Christology kanang dira no mga gatudlo bahin kay Kristo Jesus. So ang nagatudlo sang unique nga salvation in this dispensation of grace, ari kita sa sini nga panag-on, unique nga salvation ang ginhatag niya, may unique nga savior kita. Ngini nga unique nga savior na tawo siya in Bethlehem. Nakita ta ang power kang God sa aton Ginoo nga for how many years nga gin-prophesy siya halin sa time pa ni Moses, tubtob kay Isaiah kag ang fulfillment the book of Luke in Bethlehem na tawo siya, unique nga savior. And then ang kabuhi niya gintun-an naton sa naligad ang iyang humility, no, sa kabuhi niya. And then namatay sa cross, ginlubong, nabanhaw, nagkayab sa langit, ginpadala niyang Holy Spirit, tubtob subong nga panahon naton, ginahulat ang iyang pagbalik in the rapture. Ari the rapture. Kaya kita mo, unique nga savior nga. May unique man kita nga gospel,
sa sining this present age, the gospel of the grace of God. Grace gospel. Para nga kasi banta, grace gospel. Okay? Kag may unique man kita nga apostle, sa apostle Paul, naging padala niya para sa aton. It doesn't mean nga why kita nagabasa sa ibang nga mga books, pero nakita talang bala ang unique nga teaching ni Paul kay sa iya reveal kang God ang wisdom. So dapat nga ang kabuhi ta unique Christian life man kita. Di ba? Nagambal kita sa mga unique diri pero dapat ang kabuhi ta unique man. Ipahayag ka man si Kristo Jesus sa aton nga kabuhi. Di ba? Namuto kay na nga the newness of life. Ang pagkabanhaw niya, nagadulong kang bago nga kabuhi. Ang kabuhi ka dapat unique man. Na? Ang aton nga liberty in Christ, use not liberty for the occasion of the flesh. In Galatians chapter 5 verse 13, amuto kay na, no? Na hindi ta paggamitan ng aton nga liberty for the occasion of the flesh. Kay base pa lang ang liberty ta kay Kristo Jesus, lisensya sa pag-imo sang sala, di ra mo ha. Rather, nga ang kabuhi naton, ang liberty nga nabaton ta kay Kristo Jesus, an opportunity to serve. Opportunity nga mag-alagad kita sa iya, hindi nga ang liberty ta, lisensya sa paghimo sang sala. Sili na Apostol Paul, shall we continue in sin that grace may abound? Magpadayon bala kita sa sala, agod nga ang bugay sa Diyos, mang bugana. Sili ni Apostol Paul, God forbid. Hindi luyag ang Diyos ina. So, ang aton liberty kay Christ is an opportunity to serve. Now, in Galatians 5:13, kay diri magatakop kita, 5:13, sila ni Paul, For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Hindi ito pagamitan ang liberty ta for the occasion of the flesh. Occasion, anong occasion na? Ano, kasadyahan, pleasure, or happiness? Ang mga occasion, no? Ang natin. Hindi ito pagamitan ang liberty ta sa kay Kristo Jesus sa for an occasion to the flesh. Sige, dila kita kutob kay wire kita time. Nakuha na ko siya maranata. Sige, thank you. Again, this year, 2026, Happy New Year. And may the Lord know this another year ang iyang grace gyapon magapabilin sa aton kag makapangalagad man kita sa iya sa siniraman nga tuig. Ha? Ipangamuyo ta ang kusog nga ihatag niya sa aton para makaalagad man kita sa iya sa sining nga tuig. Magapangamuyo kita sa pagtakop. Lord Jesus, thank you again sining amon nga pagtuon si mo pulong. Salamat sa sining adlaw kag ubli kami sa padayon sining nga mga bulaton, mga kauturan nga amon pangamuyo, Lord, ikapayan mag-strengthen sa ila, mga-comfort sa ila. Salamat kag inyamon nga pangamuyo kag sa mga kauturan nga may ginabatyag sa Klausan, praying kami sa gyapon ni pamagahalong magatipid, magatag sa mayong lawas. Kag amon mga kauturan abroad, praying sa gyapon ang amon mga kauturan sa gyapon sa iban nga mga duog, ikaw Lord magabulig man sa ila. Kaya sa mga kauturan man nga sa iban nga makasimbahanan nga nagatan-aw sining amon nga live streaming of di man sila Ginoo sa gyapon kag pagkamayuwa sila. In Christ mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Sige, hatag ta ang time sa song. Okay, please open your hymnals in hymn number 118, 118, Victory in Jesus.
sa ito na song, yes ma'am. Sa no, ito ma'am, sa women's 17. So, ata no? Ata ng band. Okay, si iba ng liwat ah. Papaluyo na itong liwat. Finalize na. 17, go din. Next Thursday. Okay, sige. Okay, thank you again sa liwat. Kagang atatang part, special number, meron kita. Special. Ladies, all things work for our good. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts and souls sometimes lead us to the truth. Our Father knows what's best for us. Turn our hearts. So when your path is so deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, you don't see His hand, you trust His hand, trust His heart. Trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. Still He bestows who have hope. For hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, it's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind.
when you don't see his hand, when you can't trace his hand, trust his heart. When you don't understand, when you don't see his hand, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. Okay, thank you guys sa ating special number. So sa singa time, maghatag kita sa mga bahin natin sa Ginoo kasi po no, Ginoo kabalo sa inyong sa paghatag no, kaya magapalit mo siya para sa inyo. Magapangamoy kita for the tithes and offering and may I request Lola Leria sa pagpangamoy. Sige. Magakuan kita friend ita ma-delay no. Samtang nagalibot atod ka na bring bag. Magabukas kita sa aton mga Bible. Si kadua naton nga pagtuon sa iyang pulong diri sa libro sang diri kita sa the book of Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Philippians chapter 3 verse 13. Philippians 3:13. Sunda sa inyo nga mga mata, kagakon basandre. Brethren, I count not myself to have apprehended, for this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Mag-pray kita. Lord, of di kami silawat sa sinikadwa na mga pagtuon sa imo nga mga pulong. Anong mensahe mo nga luyag palangkot sa amon sini nga mga pulong nimo. Okay kami in Christ's mighty name. Amen. Forgetting the past, embracing the new. Lipatan ang nagligad kag i-embrace naton ang bagpo. Ang bersikulo nagapakita diri according to Paul, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become
new. Ini nga tuig, no? Ayhan, kita nga mga Christians, luyagin nga may mga panibag-o. Ang mga butang nga atong ginahimo. Ayhan kung ano man to ang past nga to, gusto ta nga talikdan. Kaya hindi man to makabulig sa aton. Yari karon, no? Ayahan ang kabuhi ta nag-step up kita. Kung nag-improve di man kita nagligad, so mas nabi pagid nga may improvement pagid, no? Nag-step up ang aton sa kabuhi. So amo diyang luyag bot silingon ni Apostle Paul diri. So ang butang lang nga kaisa nga naga-delayed kita, hindi kita gilayon mag-improve sa atong kabuhi. It's because the weight of the past. Ang bugat nga mga butang santuanay sa aton nga kabuhi. Ayhan nagtugas ang struggle sa aton kag amo ang nanging kabangdanan nga naga-delay siya. Ang aton nga mobility nagahinay kita because sa mga past failures, because of regrets sa kabuhi naton, hurts, kag may mga may mga past successes man kita na siguro daw real lang kita nag-stick kita na daw conforme man lang kita sa sina nga bagay, so that is why nga nag-delayed man gyapon kita. We stuck sa sina nga bagay, ha? Holding on to the old. Nagpabilin kita dito sa daan. Kag ang nakita pag naton diri nga nagatag sang delaying sa aton is sometimes si Satan nga aton nga enemy nagahimo man siya sa mga pamaagi, no? Satan's tactics. Ginagamit niya ang mga issues balang ginastil niya ang joy, ginakawat niya ang joy sa aton. Kag ang faith naton ginaluyag niya nga magkaroon kita kang confusion. Kaya mo maragin man ang Satan ang yang mga silinsang Bible, we are not ignorant of his devices. Nagahimo siya sang mga pamaagi kung ano dira. Agud lang hindi kita mangin profitable, hindi kita mangin successful, hindi kita mangin prosperous, ilabi na gisatan nga Christian life. Kaya tinakabalo kita nga ang devil sa Bible, he is, ano kani? To kill, steal, and to destroy. Hindi siya gusto nga mag-improve ang aton nga kabuhi. Ilabi na gid sa Dios. In 1 Peter chapter 5 verse 8, sila niya ni Apostle Peter, be vigilant, no? Because your adversary, the devil, according sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amurang trabaho sang devil. Ti Satan's tactics. Ginakuha niyang joy and faith para sa aton. Hindi kita mangin prosperous o kon mangin fruitful sa bulaton sa Ginoo o sa atong Christian life. Kagang nakita pagid dato diri ang missed opportunities. Mag-miss kang mga oportunidad because nga ang yesterday sa aton nga kabuhi dira gyapon kita nagapabilin living in yesterday, no? Tinagakwan siya do nagapugong siya nga gina-prevent niya sa aton nga makita ta ang sunhan naton, seeing and embracing the new. Kay ti lang kita nagpabilin, ha? So missed opportunities. So mura ang mga bagay dira nga nakita naton nga the weight of the past. Okay? Ang bugat. Anong siling dira sa the book of Hebrews? Hebrews chapter I think chapter 12. Siling dira, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So diri, siling sang writer kang Hebrews, ti ang every weight, let us lay aside every weight, ibutang ta, no?
ibilin ta ang tagsa ka bugat nga mo ang sala nga masamin o easily visit us kag magdalagan kita with patience the race that is set before us. Kay ti ang bugat ang orang nagadiliman mo. Hindi ka kadalagan sa masulhay kay tungod nga may bugat. Okay? Ah, akan tricycle kung nasubrahan man ra ka design gid kadamol kang iyang masilya may mga additional pagid nga mga kabit-kabit mabugat. Hindi ka kadasi kadalagan nga kung kadali ikaw naluoy ka sa makina nga nagapamirsa na pero mahina yung dalagan bugat. Pero kung ang imo nga sidecar magaan lang ga panara dasi Tiabra no, na-compare ka ba nga sa kabuhi naton kung may bugat, hindi kita makagiho sa madasig, naga-slow down kita. Okay? Naga-slow down kita. Kaya mura nga sa kabuhi naton nga gadlagan kita as Christian race, dapat nga may masulhay, mamagaan ang pagdalaga naton. Kaya mo ang bersikulo nga nagapakita diri. Kagang nakita pa naton diri dugang the call to forget and let go. Ang Diyos nagtawag sa aton kag ikuan naton ang calling kang God. No, ma-respond kita sa calling kang God sa aton nga kabuhi. In Isaiah 43 verse 18, command ini sang Dios sa aton. Isaiah 43 verse 18. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall bring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Remember ye not the former things? Isbotilingon nga lipati niya ron to. Ang mga nagligad. Consider the things of old. Neither consider the things of old. Hindi nyo ron to pag-ikuan pa. Remember pa ang mga nagligad. Behold, I will do a new thing. Yari karon magahimo ako sang bag-o nga mga butang. Kaya mo sa aton kabuhi, no? Against laton kay nang hindi tar pag-ikuan ang mga nagligad. Kay di man to makabulig sa aton. 43 verse 18. Kaya mura nga si Apostle Paul diri mismo sa ginbasa naton kay nga forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Para sa iyang Christian race. Ginatanaw niya ang atubang niya. Kaya hindi man manami nga nagadalagan ka o ang imo nga gabalikid kay mo iya, no? Sa kuning nga focus ka sa target mo. Ha? Kung nagadalagan ka. So mura na ang Christian race. Ang ining calling man sang God nga ini kay tisiling nga diri no siyempre kita ang nagaakto the act of letting go kita ang naga-decide kita ang naga-strive kita ang nagahimo ti siyempre may contribution kita sa sining panawagan sang Dios sang ginatubang naton no sa aton unhan ayhan amo ang confession naton sa Dios ang repentance naton sa Dios no? Kay ti kun may mga nagapader sa heart naton ka sa mind naton instead nga mag-focus kita sa pag-alagad sa Dios may butang nga nagasablag hindi kita makahimo sang focus sa aton nga ginahimo para sa Dios. 1 John 1:9, anong balsang 1 John 1:9? Kanon kami 1 John 1:9. Siling diri sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ginatuan naton aton mga sala, nga siya matutom kag faithful and just para sa aton sa pagpatawad sa aton mga sala kag magahugas aton tanan nga mga
pagkadi matarong. Okay? So ato ni is to confess sa aton mga sala. Mag-repent kita. Kay ang Dios kuwaon niya na ng mga bagay nga naga-bother sa aton. Okay? Sa aton nga mga kabuhi. Nga remember ta ang ginhambal ni Jesus sa babae ito bala sa John 8:11. John 8:11. John 8:11. Iti ang babae nga ini may experience siya sa kabuhi niya ini mo. Way ta ka maangkon do pila ka tuig ni ang ngara siya sa sini nga ginahimo niya nga naga-slave sa iya nga kabuhi, ha? Nga siya lang ang nakahibalo, kagayan publicly, balaan man ra kay ibang nga tawo nga murag ginahimo niya, slave siya. Until nga na mga tao nga ini gindala sa didto sa tubangan ni Kristo Jesus, kagunong hambal ni Kristo Jesus sa iya, John 8:11. Okay? Sang ulihi, kay ti diri, and she said, silin ni Jesus sa verse 10, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Wala man ako nagakondinar sa imo. Go and sin no more. Why ko nagakondinar sa imo? Uli lakat, kag hindi na magpakasala liwat. Ang bot silingon sini nga ginabasa naton ngayon nga ang Dios diri luyag nga magpanibag-o kita sa kabuhi. Hindi kita magpabilin to sa daan ta nga ginahimo kunin nga magkabuhi kita nga may pagpanibag-o. Okay? Kag ini dalon ta man sa pagpangamuyo. Ang pagpangamuyo isa man ini nga naga-release kang atan nga burdens kag regret sa Dios na dalon ta sa pagpangamuyo. In Psalm 55 verse 22, the book of Psalm 55 verse 22. 55 verse 22. Siling ni sang psalmista diri ni David, 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Cast thy burden upon the Lord. Itugyan sa Dios ang imo nga mga kabugatan, kay siya magasustain sa imo. Kag hindi siya luyag nga he shall never suffer, hindi siya magtugot ng mga righteous pagatublagon. Suffer the righteous to be moved. Inigin sambit man sa the book of 1 Peter 5:7, siling ni Peter, 5:7, casting all your care upon him, for he careth for you. Ihatag sa Dios ang tanan mo nga ginakabalakan, kay siya pan sa imo, naga-care siya sa imo. No? Kaya mura, ang mga bagay rin nga luyag sang Dios para sa aton. The call to forget and let go. Ang mga bagay nga nagasablag sa aton. Forget the past and welcome the new. No? Embrace the new sa aton nga kabuhi. Thirdly, ang nakita pagin naton diri, the promise of the new. Ano ang gimpromisa sang Dios diri nga mga bag-o? Nag-promise siya sang bag-o nga butang to spring forth. Nga mag-spring forth siya. Magbunga siya. Magdugang siya. Magtubo siya. Sa aton nga mga kabuhi. Ang Isaiah to kinahibasa naton sa 43 verse 19. 43:19 sa the book of Isaiah. 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall bring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yanong butsalingon sini. Figurative, no? Lo, kan bala. Ang istorya diri, ang mga bagay nga imposible, nangin posible. Ara, no? Tisiling niya, way kakabalo. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness. Magahimo ako sang
make a way in the wilderness. Pamaagi dito sa desert, sa ano ni, sa wilderness, and rivers in the desert. Sa kabuhi ka mga Israelites, hindi lang ginabalik-balik tara pirmi. Sa wilderness, ano ginimo sangga dito sa ilaw? Why sang pagkaon sa wilderness? Ginpaulan ng Ginoong tinapay. Nag-provide ang God kang shelter during daytime init. Nighttime, nagpadala kang electricity, pillar of fire. Nagpadala sa mga quail nga pagkaon nila, meat, no? Ano pa tubig, pagi sa bato. Kaya gusto gid ang ginamba niya diri. I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Meaning ang mga butang nga imposible, posible sa Dios. Sa kabuhi naton, amurang mga butang diri nga luwag sang Dios aton nga gin-promise niya nga bag-o nga butang nga mga bagay nga imposible, mga imposible para sa iya. Okay? So that's Isaiah 43 verse 19, no? God is actively working, making a way sa aton nga mga kabuhi nga do ka-imposible, no? Sila sa kanta kanina, God will make a way. Ano ba niya sila? It seems there is no way. Hindi ko pa. Ano siya ganun ba? Kamura, no? Ang nakakanta. Gusto na, no? According to the verse. Kag ano pag diri, a new path, bag-ong dalanon, gina-offer sang Dios, no? God offers a fresh path para sa aton, full of purpose, full of joy, and new life through Christ, pagi sa kabuhi ni Kristo Jesus. Temor sa kabuhi ni Kristo Jesus, nangin iwag siya para sa aton. Gina-reject, gina-reflect ni Christ ang kabuhi niya sa aton. Okay? So, bago nga purpose, bago nga joy, and bago nga life sa kay Kristo Jesus. This year, no? 2026, praying and hoping ang kabuhi naton. Forget the past, embrace the new. Kag ikatatlo diri makita ta, a new identity, bago nga identity naton. Nagambal kang kabuhi ta nga mangin pakita ang potensyal sa aton nga kabuhi. Di ta pagtulokon ang aton nga failure, no? Kay kisang failure ta sa kita kabalik-balik, amura ang butang nga nagahinder ka natin nga mag-go on kita, mag-continue kita, magpadayon kita. Kay tungod ginabalik ang aton nga past naton. So, hindi ta pagturokon, no? Iturokon ta nga aton nga potential nga still ginagamit kita sang God despite nga may mga limitations kita, despite nga mga imperfection kita sa kabuhi naton, ang God gusto nga magamit sa aton sa pag-alagad, no? Sa ministry. Si Apostle Paul, why nga gintanaw ang past niya? Kay kung tulok ko na Apostle Pablo ang past niya, anong ginimo niya? Gin-persecute niya mga Christians, ginpatay niya si Stephen sa alis pagbato. Pag some other Christians, gin-persecute niya until na-meet niya si Christ in the way. Kagigamit ni Christ ang kabuhi niya. Why sa kabalo nga si Jesus may plano sa iya kabuhi. Di ko gintulok lang to na Apostle Pablo, barrier to, sa vlog to para sa iya, purwara. Nagmag-o siya. Kaya mura ganigin na sulit ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kay direkta, personal girang experience sa Apostol Pablo sa kabuhi. Nga ginarelate niya man para sa aton sa subok. Sila nga sa Apostol Pablo, sila niya, I am chief sinners. Sobra pa ako ka makasasala. Sa tanan nga apostoles, 12 apostoles, sobra ako ka makasasala. Pero diyan ginpakita sang God nga ang unique nga ministry para ka na. Kaya ang potensyal diyan ka na mo. Hindi mo kita nga lawyer siya, ruler, o kung lawyer, abogado ni, lawyer siya, kampiyon siya sa kasubuan, kinagamit dagid ang tinunan niya. Nakita na kang Ginoo nga potensyal siya dira. That is why nga lain-lain nga mga pamagi man nga ginagamit kita sa Dios. Kamo, ang butang nga diyan kaninyo, hindi ko mahimo. May potensyal kamo. Kada isa ka natin, gusto sang Diyos gamitan kita. Okay? So, tuloko natin ina sa kabuhi natin. Kag, ano pagidiri, no? Ang nakita naton,
forget what lies ahead or what lies behind us, no? O kung sa likod naton. Don't get stuck in yesterday's bad o kung good man sa kabuhi naton. Hindi kita magpabilin dito. Gusto samgad nga tulokon tang unhanta. Okay? Sa aton nga kabuhi na namian ko bala sa ginambal sang isa diri ka preacher. Ang ginambal niya diri parte bala sa bulaton sang Ginoo. Nga siling niya, ang bulaton sang Dios ginatuyo ra. Way ra ginakon nga palagpat. Okay? Bisan sa gobyerno gani gina-record gira tanan karon gina-supervise gira kung ano ang effect kang plano kang gobyerno. Recorded ra. Sa bulaton sang Dios, way mara ginapalagpatan kundi ginatuyo. Nanamian ko sa ginambal sa isa ka preacher sinya diri, I am determined. I made up my mind as to the Lord. Now, no success in the work of the Lord will happen if you do not determine. You have to be determined. You have to be determined. Isa dya ka hangkat man para kanaman nga mga alagad sa Dios sa amon mga sa kasimbahanan, no? Kag kita nga mga church members. Why sang matabo sa ministry sa bulaton sang Dios kung hindi kita magbinuligay. Kung hindi kita kung hindi ta pag-obrahon ang bulaton sang Dios, kung hindi aton pagplanuhon, kung hindi kita magbinuligay, kung hindi kita determinado sa bulaton sang Dios. So, in the work of the Lord, sila niya diri, no success will happen. Kaya mura nga sa bulaton sang Dios ang pagbinuligay din. Gusto kita mag-improve, gusto kita nga mag-successful sa bulaton sang Dios, magbinuligay kita sa ministry, magbinuligay kita, no? Amura ang kinanglanon gid sa bulaton sang Dios. Kamura nga sa aton mga kasimbahanan, no? Mga churches naton, kita-kita man lang ang nagaobra kang aton nga ano ni, ang bulaton sang Ginoo. Sang una ti, pwede kita mag-hire kang ngayo sang bulig sa ibang worker sa subong way na kita worker. Kita mismo nga sa simbahan kita ang magtrabaho sa aton nga buluhaton. Okay? Kapareho mara kang sulod balay. Nanay kang tatay halin sila promiro nga duha, nagpamata sila, siyempre nagpadala ko ang kabataan. Sa nagdalang ko ang kabataan, ginapaiswila, ginahanas ang trabaho. Hindi magpabili nga si nanay lang kang si tatay sa sulod sang balay. Kundi ang kabataan, kamaan raman magubra, kamaan raman magmaniho, tugtog mag trabaho sila sa ulit, nag-contribute sila sa sulod sang balay. Okay? Di ko lang nanay kang tatay kung may edad-edad, siyempre do, huway-huway rin din, ha? Nagatanaw rin sa kabataan mo ang pangabudlay nanda nga nag-success ang kabataan. Tungod sa ilang maniho kung ano, paano nila i-manage ang kabataan. Amo mara sa ministry, sa ministry, magbinuligay kita. Mabagat man sa aton nga mga manug pangabudlay, ano ni sa aton nga mga leaders simbahan kung hindi katon pag-ugyunan. Okay? Mapa-improve tang music ministry naton, mapa-improve tang aton nga mga ministries diri sa paglabot, mag-reach out sa ibang nga tao, no? Kaya mura, no? Nga magbinuligay kita. Okay? During sa Bible Center, sa una ti, nag-stop lang to nga aton nga Bible Center sa una because of pandemic. Okay? Ti kinanglan kita, no? Nga i-restore ta ang mga nagligad naton. Okay? Kag gakinanglan man kita sa simbahan ta ti siyempre kung magpanimbahan kita gakinanglan kita practice ang choir dapat ang presensya ta ara ti sino ma-perform marang ma-hire kita to kang kanta to
O kung sa karaoke, kamayo magkanta sa karaoke. Hindi pwede kita i-practice naton diri kag pagkaaga kantahon naton nga ginadayaw ta sa Dios na para sa aton nga ginakanta. Ang mga talento ta gamiton ta sa Ginoo. Gamiton nato sa Ginoo aton nga mga talent, di ba? Kanugon nga hindi ta magamit kay ti gusto sa Dios nga magamit naton ina nga mga talento naton. Okay? Na-remember ta ang the parable of the barren fig tree nga siling ni Jesus ano man ni siya nga barren ano ni ang fig tree nga ini man way man ni sang bunga tatlo ra ka tuig way gyapon bunga nabasa niyo na dira sa the book of ano ni Luke chapter 13 tabla Luke 13 nakita sang Ginoo nga way sang bunga tatlo ra ka tuig siguro na siplatan mara kang Ginoo tatlo ra ka tuig do nakita ko ning fig tree ni way ni bunga ho taro na bla sa verse 6 through verse 9. And he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. And said he unto the dresser, it is a parable, no? Of this vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, tatlo ka tuig. Nga sa sining nga fig tree ni, kapangita ko bunga, and find none, way ko nakita. Cut in down, why cumbereth it the ground? Tibot silingon do sa vlog man lang ra sa may duta da, sa space dira, nagakonsume sa sang lugar. Ha? Why man siya sang bunga? Ti parang mapuslan para ang area dyan, nga matamnan kang iban, ti tapso na lang na. Ti siling sang kwandiri, verse 8, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also. Pabailang anay sang isabi ka tuig, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Siya pabailang anay sa ka tuig, kay basi mabunga pa man, kay kung hindi gid man, ti utdon ta. Parabol ra ta na pero may lesson ra ta na para sa kabuhi naton ti. Anong pulos man lang kang kabuhi naton nga may diyan kita nga talento way ta man ginapagamit sa Dios, hindi makatugro sa himaya sa Ginoo. Possible ra man lara kang Ginoo ka naton. Hindi ta rin magamit. Kanugon gid. Okay? Kamaan kita maggitara, kamaan kita magkanta. Di basi kung hindi ra kita kamaan suri kuan bala, gitar, hindi ta kamaan magkanta. Basi may mga rason. Ti samtang ang amor kaniyang pag-alagad sa Dios, oportunidad ra ang makaalagad kita sa Dios. Karaka ka mga tao no, nga mga Christians nga nagsayang kang panahon. Gamay lang ang panahon da sa pag-alagad sa Dios. May isa ka man naming istorya diri. Ini nga tao nagapakita kang iyang kwan, kang iyang ano pa tawag ni? Commitment niya kag ang iyang determination ini nga tao no kag ang iyang perseverance and faith, dedication, commitment makita sa sini nga tao. Sang 1968 sa Mexico City Olympics, may isa dito ka Tanzanian marathon runner. Ang iyang ngalan si John Stephen Akwari. Na-injured ini siya ang iyang knee, no? Iyang tuhod, ang iyang leg. Hindi na siya makadalagan sang tadlong. Kundi nga nagatumbo-tumbo na lang siya tungkol sa kasakit sa iyang tiil. Despite sa sining bad conditions ning marathoner nga ini, he continued to limp the entire 26.2 miles, 26.2 miles na dalaganon nila, hindi siya makadalagan sang tadlong tungod sang injury. Pero ang ginhimo niya, finishing and gintapos niya ginini nga dalaganon. Okay? He finished the race. Bisan napirdi ikaw, may isa nga nagdaog sa ilang nga nagadalagan, pero makonsider nga winning man gyapon kung gintapos, no?
Ma-consider gyapon nga winning bisan nga defeated ka mo, may isa nga nagdaog, ma-consider gyapon nga winning. Inkumpleto niya ang ini nga challenge para sa iya. Ha? Kag he never gave up regardless ang sining nga circumstances para sa iya. Nga silingaton kay na nga nagasimbolo kang iyang perseverance, ang pinadayonon, faith, determination, dedication, commitment to finish his race. Tiini si John Stephen Aquari naghambal siya sa gin-interview siya sa tapos nga despite nga may injury siya. Anong sabat niya? My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish it. Ang but niya silingon, ngang akon pungsol, way magpadala diri sa akon, sa kalayon kang Tanzania, padulong diri sa Mexico, nga nag-intra ako sa nga Olympics, 5,000 miles, hindi lang nga mag-start to start the race. Kundi nga ginpadala nila ako 5,000 miles away from Tanzania sa sini nga Mexico City sa pag-enta sa Olympics to finish it. Tapuson ko ang akong dala nun. Tamo to sila naton kay nga bisan defeated na sila, may isa nga nagdaog pero ma-consider nga winning kung gintapos mo ang race mo. Ang dalaganon mo. Sa aton Christian life, hindi marapauna-una, no, sa pag-alagad sa Dios, no, padasig-dasig. Ang importante, bisan sa mahinay, kung gintapos na siya. Pero hindi manami, kung hinay na ta, why ta pa matapos? Di ba? Manami nga gintapos ta, ang ginsuguran ta. Amo diyang manami nga nakita ta diri kay ini nga marathoner, John Stephen Aquari. Nga nagatugro ka na kang lesson sa aton Christian life, despite nga may kapansanan, may kabudlayan, padayon kita sa pag-alagad sa Diyos. Naging tapos, naging amo ni no sa aton nga makabuhi. Sila na Apostol Pablo again, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Okay? Amorang kabuhi natin. So, lipatan ta mga nagligad. Kaya ang mga nagligad ta, among nagabothers kabuhi ta, nga hindi niya kita luyag nga mag-improve kita. Gusto niya nga hawa pa niya kita. I-captain lang, ano ba? Hindi kita makahulag. Tiyamura, no? Dapat nga tulokon ato ng aton nga kunhan. Nga may bago nga mga butang nga naga-challenge para sa aton. So we need to understand, we need to realize, we need to acknowledge and welcome this challenge sa aton nga makabuhi. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before sa aton nga mga kabuhi. Okay? So kabay pa man, no? Nga ini nga this year 2026 may mga ang ini nga mga challenge para sa aton mahimo naton kagat nang lantaang strength sang God para sa aton. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hatagan niya ta kusog agod nga magpabilin kita kag mahimo ta ang mga gina-challenge sa aton mga kapuy. Magapangamuyo kita sa pagtakop sa sining ation. Lord Jesus, thank you again sa sining adlaw. Salamat Lord sa mga pulong mo nga nakita namon diri sa pagi kay Apostol Pablo. Mga principles ang kabuhi sa isa ka Kristohanon nga naghatag sang challenge sa iya, naghatag sang encouragement sa iya sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ngayon naghatag ayan sang reflection man sa amon nga mga Christian sa sininga panahon nga nagahatag sang encouragement sa amon nga magpadayon kami sa pag-alagad. Despite may mga kabudlayan, andiyan nagapadayon kami sa pag-alagad para sa imo. Buligi kami Ginoo sa sininaman nga tuig
year 2026, ano ang mga luyag mo nga ipahimo sa amon? Ano ang mga butang naman nga ma-encounter namon sa sini naman nga tuig? Kami nagapangayo kang imo nga strength i-provide para sa amon. Kag ang kaalam, kag ay kami na kay balo kung ano ang nasaunahan namon, pero ang namalaan namon nga ikaw ara nagabulig sa amon Ginoo. So akon pangamuyo sa sining mga kauturan, Lord, ikaw nakakita sa tagsa sa ilang nga mga plano sa ilang nga kabuhi. Of di Lord, kag ikaw makaibalo sa pagbulig sa ila. Kag ang amon man nga pangamuyo, ang mayad nga lawas sa tagsa-tagsa sa amon, tagi kami Lord, agon nga padayon ang amon nga pag-alagad sa imo sa sini naman nga tuig. Ang tanan gid nga mga pagpasalamat kag pagdayaw, ginabalik namon sa imo kay ikaw lang ang nagakadapat nga balikan sini sang kaalwan mo sa amon tanan. Salamat kag inigi ang amon nga pagpangamuyo, uligi kami. Ini sa siningation in Christ's mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Good morning everyone. Sige. Magatakop kita sa isa ka ambahanon. Okay. Dili kita sa 66, He lives. I serve a risen Savior. I serve a risen Savior. He is in the world today. Sige. 66. I serve a risen Savior. Okay, Member G? Okay na? Okay. So, lubat na ang aton ka. Sige. Okay na? Sige. Gitara na lang. Okay, kaya delete kita. I serve, ready, kanta natin na lang. Saan wala gitara? Okay, I serve, ready, sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Number 3.
Rejoice, rejoice, oh praise, and lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. So, ito nila, no? Buhi siya sa aton. No? Hindi lang kambalin siya pagkabanawan. Kundi nga, isan sa aton magpagpangabuhi sa subong, naman ang tagin nga throughout the year, ara siya, no? Nga nagabulig sa aton. Salamat sa year 2025, iyang faithfulness para sa aton. And this year, coming 2026, praying again sa iyang provision, protection, and strength para sa atin. Makatakop ito sa pagpangamuyo, may I request again the initial siguro sa pagtakop. Thank you. Magpapangamuyo kita, Father God in heaven, O Lord, dinadayo ginapasalamatan ng Panginoon Lord, sa siningan ikaw, O Lord, salamat kay Lord sa dugang naman, Lord, na adaw sa aming mga kabuhi, O Lord, and thank you so much, Lord, for bringing us sa year 2026, O Lord, na safe and sound. Salamat din, Lord, sa inyong mga blessings, Lord, sa aming tagsilag sa kakabuhi, O Lord. We know that we don't even deserve it, Lord, pero yung mga blessing, Lord, sa aming mga kabuhi, Lord, alain, Lord. Thank you so much, Lord, sa salvation, O Lord. And tani, Lord, ang amon nga salvation, Lord, ma-impart man naman sa ibang mga tao, O Lord, to those na wala pa sa imo, O Lord. And tani, Lord, ang amon nga Christian walk, magapadayon ka po, Lord, kag ikaw lang din mag-assistance sa tagsa sa amon, O Lord. And salamat kit, Lord, sa iyong mga protection sa adlaw-adlaw nga tanan, sa iyong mga pag-provide, O Lord, sa aming mga kinahanglan. And ikaw lang din ka po, Lord, nakakita sa tagipusoon sa tagsa sa amon, O Lord. Ikaw lang din ka po, Lord, mag-grant sa prayers sa tagsa sa amon. And tani, Lord, sa amon nga prayer meeting this afternoon, we are also asking for your presence, O Lord. Ikaw lang din ka po magapatunga sa amon, O Lord. And sa amon kong pauli karon, ikaw lang ka po mag-guide, mag-protect sa amon dalan nun, nga makaabot kami sa amon ang panimalay nga safe. Nabalikin naman ang pagdayo, pagpasalamat in Jesus' my name we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Thank you man sa aton ng mga Facebook viewers. God bless.